Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong gabi. Okay? So good evening po and greeting ko sa inyo. Pero again, as I always do, we disclose kung live ba ito or recorded. This is a recorded episode and we are recording this at 7 in the morning. Dahil ngayon po nandito po tayo sa Roma. Pero by the time na pinapanood nyo na po ito sa ating channel, so gabi na po, 8:30 in the evening. Ano ba pag-uusapan natin? Ito, yung guest po natin for tonight, patagal ko na po siyang gustong imbitahin dito sa ating programa. Dahil when I was covering the Corona impeachment trial in 2012, isa po siya sa mga madalas ko makausap at ma-interview. And hindi naman po ganun karami yung merong actual experience. Yung mga abogado may actual experience sa isang impeachment trial dito po sa Pilipinas. So makakasama po natin, isa po siyang dating defense counsel dito po sa impeachment trial ni then Chief Justice Renato Corona. I'd like to welcome to our program for the first time si Attorney Tranquil Salvador. Magandang araw, magandang gabi po, Attorney. And nice to see you again. Yes, good to see you. Good to see you. It's been a while. It's been 13 years ago. Opo. Kumusta, Attorney? I've been meaning to ask you, hindi ba kayo kinontak before ng either side to help them dito sa upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, noon may konting mga paabot, pero I don't think that I am a participant this time. Siguro what I could do is to be able to share some thoughts. Yung ganun ngayon ang ginagawa. Whatever I could do to share information, to bring some awareness to the public, I think that would be best for the time. So ngayon hindi kayo kinuha ng prosecution ng House or ng defense panel, ng defense team? Hindi po. Meron pong mga nakausap before. Hindi ko nasasabihin kung anong panig. Meron pong mga umaabot. Pero sabi ko nga sa aking pananaw, at this time, it would be best for me to be an observer like you are. And if asked to give information or to share some knowledge, then I'll share. Including sa mga mas komportable maging isang counsel sa defense sa isang impeachment trial or ito expert resource person to explain things about the impeachment trial. Maganda rin to. Alam mo kasi this is the first time na ginagawa ko to. Kasi nga alam mo, participant ako noon. Now you have a broader perspective. Mas maganda mong ma-share yung ideas. Siyempre, meron ring mga bagay na ngayon pwede mo nang banggitin. Yung observation mo in terms of comparison about situations before and situation now, that somehow the public will be able to understand. Kasi if you would recall, Christian, noong mga panahon na yun, iba rin di ba? Iba noon, ang makausap namin ay mga members of media, katulad nyo, sa print, sa radyo, sa TV. Ngayon, malawak na. Kasama mo yung radyo, TV, print. Ngayon, may social media. So, may malawak na malawak. You mentioned social media, Attorney. No? Unahin ko na itong issue na ito. Kasi to me, this is also very important dahil yung magkabilang panig, as expected, meron silang mga communications team, no? Or approaches or strategies. Pero nung panahon ng Corona impeachment trial, miski may social media na, hindi yata ganun katindi yung impact, no? So, can you talk about that? How important yung social media at yung communication aspect ng defense at saka ng House prosecution team dito sa Sara Duterte impeachment trial? Ito sa Sara Duterte Vice President, no? Trial na inaabangan ng marami, alam mo sa tingin ko napaka-importante yan Kita mo sa ngayon, lahat ng tao, basta meron silang social media platform, they could speak And in fact, you would note that every person who probably may have a platform and a public presence, they will have talking heads. Minsan magugulat ka, di ba? Magugulat ka, sino tong talking head dito? Sino to? Tapos lalagyan nila, bibigyan nila ng credentials, tapos mayroon siyang mahabang narrative kung anong mangyayari doon. So some people, of course, would suspect sino bang gumagawa noon, bakit nila ginagawa. As I think consistently said, Christian, it is a race, and I think you could agree with me on this point, it is a race to the mind of the Filipino. Kasi pag yung nabuo mo na sa isipan ng Pilipino, kung anong potential liability, ano yung kasalanan kung meron man, or kung wala siyang kasalanan, ano yan madali na para sundan ng publiko. Kasi kung titingnan natin, yung public, katulad namin, na hindi naman sa gobyerno, marami tayong ginagawa. Nagtatrabaho tayo, nag-aalaga tayo ng bata, sumusundo ng bata, di ba? Lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap buhay on a daily basis. Hindi nila masusundan to. Katulad yung recently na
pinag-uusapan, yung remand na yan. Kung binantayan nila ho yan, 4 na oras ang gugugulin mo para pakinggan mo yung aktual. Natural ho, ang taong nagtatrabaho, nag-aaral, hindi nila mapapakinggan yan. That's why they want to hear snippets or want to read na malit lang. And doon yung sa ating ko, there's a little bit of danger. Kasi nga, siyempre, hindi nila alam yung context kung bakit nasabi yun. Yung tao, ang tinitingnan nila, yung bringer ng information. Yung gumagawa, yung nagsasalita ng balita. So pag nakita na, parang credible ito. Parang totoo naman. Yung track record niya, maganda naman. Siguro totoo ang sinasabi niya. That's the difficulty actually that you have now. It's a different situation, unlike before. Kasi I remember isa rin sa mga issues sa pinag-usapan ng panahon ninyo. Kasi ano kayo, no, dream team ang description dun sa Corona Defense. Totoo yan, di ba? Tapos, ang naging issue doon, magfo-focus na lang ba purely sa legal yung defense team, or do you also have to consider yung political aspect? Dito sa karanasan ninyo, no, ano ba yung mas matimbang really? Political o legal? Alam mo, Christian, maganda yung tanong mo. Kasi noon kami, katulad, ako na lang in particular, bibigay ko yung experience ko. I'm coming in as a legal practitioner and as a professor. So maliwanag sa akin, application ng batas, ano yung batas at application ng batas dahil nagpa-practice ako. So tinitingnan ko yan, legal. Kasi siyempre, bago kami dito Ako in particular, bago. Nung nakita ko, sabi ko, iba tong terrain na to. Hindi ito parang sa court lamang. Kasi minsan, yung tao, sinusundan yung ano ba yung takbo ng agos. Ngayon, siyempre, yung takbo ng agos, nabubuo yun, depende sa discussion. Sa news, discussion sa TV. So, hindi siya madali. Ngayon na lamang, masasabi ko sa iyo, Christian, ngayon, na after looking back, yung sinasabi natin 2020 hindsight, ano talaga, critical talaga yung political knowledge, yung sinasabi natin, political, hindi na expertise that you are politically astute. Paghaharap ka sa ganitong sitwasyon. Hindi lamang yung legal. Di ba, lalabas yan, makita nyo, ano ba credential sa mga abogado ni VP Sara? Ilalatag nila dyan. Tapos, sasabihin nila, ano ba yung file nila? Tapos, ganito, ano ba mga experience nila? But the truth is, at the end of the day, malaking bagay dito na didikta ng pulso ng mamamayan. Kung naniwala ang mamamayan na may kasalanan yan, chances are doon papunta yun. Pag ang ramdam ng masa, ang mamamayan is wala pagkakasala yan, parang magdadalawang isip yung mga jurors. Yun po yung pananaw ko lamang. So dalawa yung kausap niya rito, yung senator judges at saka yung publiko. Yes. Sino yung priority niya rito usually? Ako sa tingin ko ngayon, both Kasi kailangan yung preparasyon ng isang abogado ay handa para sa trial. So mga dokumentong dapat i-file, mga testigong ihahanda, mga dokumento dapat authenticate. Kailangan kasi makapture mo sa mind nila dahil may mga assistants na lawyer sila kung paano niya ipipresenta within the realm of the legal aspect. Pero natural din ho, another aspect of this, while they are senator judges, they are also what? Politicians. Therefore, tinitingnan nila kung paano ang pulso ng tao, lalo na pag nagalit sa kanila. Lalo na pag ganito sinasabi. Biro mo, pagbukas mo lang social media, sunod-sunod na yun. Tapos alam mo, kung ikaw ngayon, hindi ka, siyempre, natural, pulso ang titingnan nila. Palagi ko, dito ako kikilya ng konti. Dito muna ako. Or the wiser, or the brighter, hindi ko sabihin the brighter ones, the more experienced one, tahimik ka lang. The more experienced one, observan mo, tahimik lang. Hindi magsasalita, hindi magkokomento, hindi mo mabasa kung saan siya pupunta. Sa pagboto na lamang, dun mo siya makikita. As I mentioned, nung nakaraan, 18 individuals, di ba? Sabi nila, ito yung 18, ang dami na ng name calling na inabot nung 18 na yon na nag-agree na i-return, di ba? Ang dami ng name calling na yan. Pero pag tatanungin mo, let's say mag-uusap tayo, ang matatandaan lang ng tao, yung mga nagsalita sa floor. Yung nakipagpakpakan sa floor, di ba? Tapos sila ngayon, I always use this phrase, sila ngayon ang poster boy na magkabilang panig. Sila ngayon yung pinupunggo sa social media. Pero hindi nila alam na marami doon tahimik lamang. Tama. Yung iba nga, katulad na nabanggit ko sa isa kong interview, sabi, meron nga nagtanong sa akin. Nag-uusap kami. Si Senator pa ba yun? Di ba tapos na? Parang kilala ko yan Yes, mga ganun. Kasi tapos, kala ko tapos na. Tahimik lang. Tapos, siyempre, pero alam niya yung boto niya, naparinig niya yung, nagawa niya yung dapat na duty niya,
pero walang galit sa kanya. Kita mo, walang galit sa kanya. Yung galit na galit, yung taong mukha, kita nyo, napansin nyo ha, si Senate President, dati siya nagsasalita, napansin nyo, kita mo sa ang galit, sa kanya napupunta eh. Yeah. Ganito, di ba, kung ano-ano mga ginagawang mga memes sa kanya eh. Tapos, siguro na-realize na, nagawa naman na natin yung duty natin. O magkaroon na tayo ng spokesperson. Yung spokesperson ngayon nakaharap. Which is, I think, the proper direction sa pananaw ko lang. Yung spokesperson, yung impeachment court mismo. Yes, di ba? First time yan, meron kang spokesperson ng impeachment court. Na siya yung nagpapaliwanag, siya yung nagsasalita. Nung panahon namin, wala yan eh. Oo. Wala. Naalala mo? Wala. Pero ang inisip ko, attorney, yung paglalagay ng spokesperson, medyo may dangers din yan, no? Kasi baka overstate ng certain principles or aspects ng trial o ng proceedings na pwedeng hindi naman yun talaga yung tinitindigan ng impeachment court, hindi po ba? Yung kapag overcommit siya, ma-commit niya yung impeachment court dun sa isang bagay. Matite. Pero sa pananaw ko kasi, yung ganun may deniability sila. Alam mo, spokesperson ka eh. May deniability yan eh. Pwede pa sila magdistansya dyan. Sasabihin nila, wait, hindi ko sinabi yan. Excess yan. That is in excess of his authority. Pwede nilang dinayan yon. Pwede rin sabihin, ganito ho talaga yan. Pwede pa nila later sabihin yan, okay, tumabi ka muna. Kami na muna. Or in the meantime, pwede lang sabihin, sige, pahinga ka muna, paltan kita. May deniability yan. So they are at a safe distance at this point in time. Kasi ang mukha na nagsasalita ay yun. Sila tahimik. And then they could always say, we are politically neutral. Kita nyo, natapos na, binalik na namin. We are politically neutral. Lalo na, nagsumpa na kami. And ang asahan mo dyan, Christian, alam mo, binabantayan ko dyan actually, yung pag nag-submit na ng answer. Or magsasubmit ba sila ng sagot? Yung defense. Yes. Kasi okay. Critical yung sagot na yun. Paano ka hindi mag-submit? Kasi meron silang ongoing petition dyan sa Supreme Court, pinapahinto yung impeachment trial. Tapos, di ba, may niremand na articles of impeachment. So ano yung mga nakikita nyo kung sakaling hindi sagutin ni VP Sara? Ako, ang tingin ko, ito pala, latag natin yung options. No? Isang option dyan, pwede, sa legal na pag-iisip lamang. Legal! Labas mo yung political, let's say, nagdi-discuss sa abogado, labas yung political. Sabihin lang, pare, ba't tayo sasagot? File natin ang motion to dismiss yan. Or file natin ng ganito kasi the very moment na nakalatag na dyan lahat ng sagot mo, pagbubungguin na yan sa public. May public discussion na yan. Hinihintay lang yung sagot na yan. Tapos, hindi mo kailangan mag-trial, pero pinag-uusapan na yan, binabarbecue na yan. Alam mo yun, kinakarni na yan. Ngayon, so, yun yung legal. Pag legal ka mag-isip. Pero syempre, you have to weigh it also. Pag hindi ako sumagot, baka isipin ng tao, takot ako eh. Baka I'm suppressing evidence. Ayaw mo rin yung palong yon. Kasi pag ganun yun, sa social media o sa regular media, sasabihin nyo, kita nyo, ayaw talaga niyan. Takot yan eh. Sa sinasabi pa nga niya, bloodbath, ayaw nila. So, ngayon, doon sila titimpla. Actually, dyan sila titimpla. If you would note, ang entrada ng abogado nila, entry of appearance ad cautelam. Di ba, Christian, nakita mo ad cautelam. Sa termino ng mga abogado, ibig sabihin ng ad cautelam, cautionary yan. Ibig sabihin, pasok kami, pero cautionary yan. That gives them some level of flexibility kung ano ipa-file nila. Pa-file ba kami ng motion to dismiss? Pa-file ba kami ng, which is, wala naman sa rules, di ba? Dapat sumagot sila. O mag-file kami ng sagot. O kung mag-file kami ng sagot, to what extent lamang ibibigay namin? Kasi may trial pa naman. Di ba? May trial pa. To what extent lamang ibibigay ko para naman hindi yung public masyadong gigil na. Tapos, yun lang naman kasi rin ang hinihintay ng kabilang panig. Yung communications sa kabilang panig, kung ano yung sasabihin nila. But what if they refuse to respond to answer the articles of impeachment? Palagay ko Palagay ko it's not a sensible strategy. Palagay ko inaaral nila. Hindi sensible. Kasi ang dating dyan, so hindi sila sumagot, ano na-expect mo? Lalabas na naman ibang grupo. Lalabas ang mga academician. Simple lang. Ang articles, ang rules of ang nakalagay sa rules ng impeachment, sumagot ka. Binigyan kayo ng 10 araw. And at the same time, medyo mahihirapan ang Senate to wiggle out. Sasabihin ng Senate, pinasagot ka na nga, hindi ka sumagot. So medyo mahihirapan ng Senate to wiggle out. They will have to proceed. Pag wala kang answer, sasabihin nila, pagbibigyan ka pa mag-file ng answer, sasabihin ng iba, hindi na, proceed na tayo trial, wala nang answer. So that may be a disadvantage. They really have to study that.
tingin ko. So ito, hindi option yung hindi sumagot and the Vice President cannot afford not to participate in this. Ang tingin ko ganun kailangan kasi kung sa legal lang sabi ko sa iyo, kung ako sa legal, motion to dismiss ko. Pero hindi ito, may political complexion ito. Ang publiko nakikinig. So ang tanong, sasagot ka ba? I think it's, to my mind lang, personal opinion, it's a bit reasonable and sensible. Ang tanong na lang, anong level of sagot na ibibigay nila? Para na merong hindi masabi na, wala ka namang sinagot. Yung fear ng iba na hindi advisable kung ikaw si Sara Duterte na umabot dun sa presentation of evidence. Kasi by that time na magsimula talaga yung trial, marami mga pwedeng mangyari at hindi makokontrol yun ng kanyang team. Totoo yun. Alam mo, totoo yun Kasi nakita namin yun. Nakita mo yun, di ba, Christian? Yeah. Pagdating sa pagdating yan sa trial, open na yan. It's free for all. Kung anong ebidensya dyan, at lalo na may discretion na dyan yung yung presiding, yung Senate President, yung presiding officer, na sasabihin niya, okay, I will allow. I will in the interest of justice. Pati dyan, hindi mo na pwedeng sabihin, photocopy lang yan. O hindi mo pwedeng sabihin, yung tao ba yan, may personal knowledge. Sabihin, well, in the interest of justice so that we hear what it is. Pakinggan natin yan. So, ano na yan, mahirap mo nang pigilin yun. Mahirap mo na. Once nagsimula yan, dire-diretso na yan. I remember nung time niya, no? Hindi nyo in-advise na humarap si Chief Justice Corona, di ba? But he decided to do so. Tama po ba? Meron kasing doon na parang huwag na muna. Tapos yung meron ding mga panig na nagpresenta. So, palagi ko na-decide nga na magsalita siya. So, naalala ko yun. Naalala mo, nung isasalita siya, talagang mataas yung emotion, di ba? Tapos parang maganda yung dating. Yung last minute di ba? Yung huling-huli, doon nagkaroon ng konting shake So, the rest is history as we say. Kung tama yung pagkakatanda ko, I am the Chief Justice of the Supreme Court and I asked to be, excused? Excuse ba yun? Hindi ko na maalala yung bunto niya, pero naalala ko yung sinabi niya yun. Kasi naalala ko yun, yung media pa nagme-message sa akin. Kasi sabi niya, I'm willing to waive. Di ba? Sabi niya, may ganun yun Bago yun There was a part na talaga yung pasok yung communication sa akin ng media, wow, this is iba to. Ganyan. Tapos nung nagsalta siya nung huli na yon, yung nabanggit mo, ayun, medyo parang yung balloon medyo nawala ng hangin. Ganun. Attorney dito, isa sa mga inaabangan yung bank accounts allegedly ni VP Sara Duterte. So talk about the powers of the Senate Impeachment Court. Kasi meron tayong mahigpit na bank secrecy law. At doon sa Corona impeachment trial, ang tagal pinag-usapan yan, di ba? So dito, pag umabot dun sa presentation of evidence, talaga bang yun, it's a foregone conclusion na talagang mabubusisi yung kanyang alleged bank accounts? Ako tingin ko talaga yan. Hindi mo pwedeng, kunyari, na ilatag dyan, mabubusisi yun In some other way, magagawa nila yan. Pwede rin siguro sila baka magpatawag sila ng representative ng Anti-Money Laundering Council. Alam mo yung ganon? So, maraming potential, maraming possibility kasi may power sila to subpoena ad testificandum, duces tecum. So, lahat ng yan ay pwedeng mabisita. Yung konsepto na hindi pwede, maganda yan in a legal standpoint. But at puposisyonan ng abogado yan. Pag hindi pwede. Pero kailangan, pag impeachment proceedings yan, mahirap mo rin talaga yan. Ano pala yung limits ng attorney ng kapangyarihan ng mga ng impeachment court, no? Kasi suppletory, 'di ba yung term nyo, yung rules of court dito sa Senate impeachment trial. Pero ultimately pwedeng pagbotohan yan, 'di ba? Exactly. Paano yung dynamics nun, 'di ba? Pwedeng hindi naman siya ayon sa rules of court, pero pwedeng payagan o hindi payagan ng Senate impeachment court. Magboboto sila at ayon dun sa rules ng impeachment, pag meron silang disputed motion, di ba, at gusto sila marinig, parang bibigyan sila ng 2 minutes para paliwanag nila yung kanilang panig doon. So, hindi mo pwedeng sabihin lang na, kunyari, yung very technical na katulad sa rules of court na hindi pwede, excluded. For example, objection that will prejudice the judges, objection that is misleading. Hindi, because it's expected that they are wise enough as jurors, as senator judges, to be able to filter everything and make a conclusion kung ano yung tama. Yung sasabihin natin yung rules of court, alam mo, yung totoo nung mga panahon na yun, nung kami, siyempre, tayo, sa academy, talagang, kailangan ganito, to the letter, rules of court. So minsan, siyempre, magugulat ka. Bakit nangyari yun?
Yeah. Nakita mo yung ewan ko naalala mo yung nung araw. Nung panahon ni CJ Corona, yung white, yung white lady. Alam mo yung Ano, naalala mo yun? hindi white, White, little lady. Little lady. white lady. Yung little lady, white lady. Yung Yung naalala nagkabot mo daw ng white envelope. iniwan daw sa gate, yung sa yung iniwan daw sa gate, hindi ko alam kung sino nag-iwan na yan. Yung account Yeah. parang PPI na yan, hindi ko alam. Basta iniwan lang sa akin yan eh. Di ba? Pwede yung puwersahin kung sino yon, paano yung natanggap, or patawag kung sino, pero it just stop there. Wala na yun. Okay? So yung powers nila, although may limits siya, pero the very moment they sit there, for as long as it's within the ambit of the rules of impeachment, no, they could entertain motions, they could issue orders, kaya nilang gawin. Sa karanasan niya, attorney, gano'ng kahirap, siguro kadali, ano mas mahirap? Yung nandun kayo sa actual courtroom at purely legal yung pinag-uusapan ninyo, or dito sa impeachment court kung saan you have to deal with senator judges, many of whom are not exactly, and the public. Pero yung senator judges, hindi naman sila mga abogado. Iba, they don't necessarily know the rules, but you have to deal with them. Paano yun? Yes, mabigat yun. Kasi sa court, in-expect mo, isang judge, nag-argue ka doon, nagpresenta ka doon, in-expect mo na may knowledge siya ng batas. Preparado siya na sana na-appreciate niya yung pinaliwanag mo at mag-render siya ng proper judgment. Ito ang kaharap mo, 24. May iba dito hindi abogado. So kailangan ma-capture mo ang imagination nila. Pangalawa, meron rin silang mga legal staff. Yung mga legal staff na yon, you will have to contend with that. That's the truth. Kasi nagbibigay sila ng mga information sa kanila, ito, ganito yan. Ito po yung sinasabi niya. Tapos ganito po niya nilalagay. Kasi syempre, dapat yung kanilang mga team, hindi natin alam kung ano yun, kung paano sila nag-iisip, ano yung bias nila, anong prejudice nila, meron ba sila mga affiliations, hindi natin alam. So, mahirap yon as it is. Tapos meron pang mga lawyers doon, independently, kailangan mo sila ma-convince, plus the public. The public. Naalala ko yung hit doon, iba. Naalala ko din sa impeachment doon, lalo yung unang araw, iba yung ramdam mong init nung sa unang araw ng July. I remember January 15. Para kang nasa ron eh. Anong tawag dito? Para kang nasa Araneta Coliseum. Parang yung hit ba ng isang basketball game. Napakainit, gano'n. Yun ang ramdam ko noon. Ano pa na tamang term, attorney? Senator judges or jurors? Kasi parang lumalabas yung presiding officer, yung judge. I don't know. Anong tamang term? Senator judges. Kasi naman nasa saligang batas tsaka sa articles of impeachment, senator judges. Pero kasi nga, tayo ay a lot of this were patterned from abroad sa Amerika and they consider it as juror. Kaya natatawag rin silang juror. Kasi ang juror, yes, pwede niya. Ang jury kasi sa Amerika, they are the trier of fact. Sila ang magdidinig ng mga matters of fact. Kasi yung matters of law, sa judge yun. Kaya lang ngayon, they're mixed together eh. Yun nga eh, dual eh. Di ba? Mag-i-hear sila ng facts, mag-i-hear rin sila ng law. Pero again, because of its history, of course, yung history ng provisions na ito na hindi naman original sa atin, nire-refer sila na juror. Wala namang mali doon. So, attorney, how do you deal with someone like Senator Bato de la Rosa? Nanumpa na, senator judge siya, and then siya yung nagpa-move to terminate or to dismiss the impeachment case. Okay. At tingin mo, kunyari, kung ako yung nandun, how do I deal with? Yeah. Alam mo, hindi ako makikipag, umpugan ba sa kanya? Kasi kaya siya ganyan ngayon, sa pananaw ko lamang. Kasi ang tingin niya, he has political muscle. Yung may mga sumusunod sa kanya, at yun ang inaasahang gagawin. Hindi ako makikipagtalo, hindi ako makipagbungguan. Pero mas babantayan ko kung ano yung dapat magiging impact ng public sa kanya. Because pag nagbago ang impact ng public sa kanya, gagalaw yan. Maaring tatahimik siya. Kasi ngayon, tatandaan mo, kaya siya naging ganyan. Di ba katatapos ng eleksyon? Yeah. Parang ang lakas ng outcome. Parang dati, hindi siya ganun kataas sa survey, mas lalo siyang tumaas eh. Dahil sa association niya, di ba? Sa association niya, doon sa group niya. So, lalo siya nagkaroon ng, tingin ko ng political courage. Yung kasulta ko. Pati lalo nilang makikita na tinatayuan ko ito. Besides, hindi naman siya kasi nagdi-deny. I'm here because of the president. Alam mo yung gano'n? Dati, hindi naman sabi, susunod. Hindi naman siya parang nagtatanggi, hindi naman siya nagpa-plastic. Tapat siya. Pero again, as I said, these are political individuals. Political ito. Na pag nakita nila, medyo
tatahimik ako ng konti. Di ba? Hindi ako kikipo. Kasi hindi ako dapat kumumpas dito kasi galit na tao. If you would remember, no, yung time na parang mainit yung sa ICC. Mapag-usapan di ba? Yung nakuha dating presidente, tapos yung sinabi, "Oy, kung senator ba to? Kasunod ka na." Di ba? Ganun na. Kasunod ka na. Di ba? Naalala, nasa balita yun. Hindi, dito ako sa Senado. Nandito ako. Kasi hindi pa rin niya alam yung political impact noon at the time. Sa tingin ko, pinakikiramdam niya yung political impact. But as the days went on, nakita niya, nag-iba. Para lumalakas. And when I stand for that position, nakita niya lumalakas siya na lumalakas. Yun ang tingin ko. So, malaking bagay dyan. Wag mo, tingin ko kung sa kanila, wag mo awayin si Kasi ang mangyayari dyan, pag inaway mo si Sen, ang mangyayari, ang gaganti naman sa'yo, hindi siya Yung mga sumusunod sa kanya. So, ang gagawin mo dapat is to create an environment, a political environment wherein magdadalawang isip siyang lumabas o maggawa ng comment na unnecessary kasi alam niya, may whip may baka may palo sa kanya Ganun lang ako pananaw. So kung private prosecutor kayo helping the House prosecution team, would you go for the option of seeking the inhibition of certain senator judges because of obvious bias or hindi kailangan? Alam mo, maganda yung binanggit mo na yan Kasi lagi kung mong naririnig yan, di ba? Dapat recusal, dapat inhibition. Kasi tingnan mo, sa rules of court, pag tingnan nyo muna yung rules of impeachment, wala express provision yan ng inhibition. Siguro nakita mo na yan. Pero pag titingnan mo yung rules of court, sasabihin lang, suppletory application, meron yung tinatawag na mandatory or yung tinatawag natin involuntary. Okay? Yun. Yung tinatawag nila, yung involuntary. Ano yun? Financial interest, di ba? Financial interest, yung may relationship ka, o na-desisyonan mo na dati sa lower court, re-reviewin mo pa sa mas mataas na hukuman, ikaw rin. Pero yung aspect yun, yung voluntary, yung pag nakita mo na ang tingin ng tao, magiging partial ka, bibitaw na lang ako. So pag titingnan mo, yung provision na yun, wala sa rules of impeachment. Pero ngayon, ang siyempre, hinihikayat ng publiko, voluntaryo. Kasi kung sa tingin namin ay hindi ka magiging impartial, baka mas maganda ay mag-recuse ka. But again, walang provision noon. Kailangan ba siya i-compel? Hindi pa natetest yun. Pero would that even help? Kasi 2/3 ang vote na kailangan. No? So kunwari may mag-inhibit na 5, parang anong boto dapat ang kailangan na makuha to convict? Well, ideally, tama ka doon. Kung that's new, to be honest. Kasi nga hindi siya kino-contemplate na may inhibition. Kasi kung sa existing ngayon, 24, para makonvict ka, 16, di ba? 16, 2/3, tama ka doon. Pero ang tanong ngayon, kunyari, nag-inhibit ka. Napa-inhibit mo 5 o napa-inhibit mo 4. Bababay ba yung 2/3 mo? Yung conviction mo. Yung aspect na yun, hindi pa yan nasasagot. Kasi inisip ko, attorney, baka yung inhibition, tsaka even yung pag-abstain ng boto, baka in effect makakatulong dun sa nililitis. Probably. Dahil yung bababa. Hindi let's just play around with it. Sabi ko nga, wala pa naman Kung bababa yung 2/3 na yun dahil binawasan mo, mas madadali rin siya makonvict, di ba? Kasi mas madadali siya. So, yan tingin ko paglalabanan yan. Sabihin lang bakit yung masasabi kami? Bias kami. Okay? Of course, mayroong mga dahilan. But again, that remains to be tested dahil wala pa tayong ganyang bagay na nag-inhibit. Kasi dalawa parang 2/3 of the Senate yung seats available or 2/3 of the Senate available for that trial. Yes. Pwedeng ganun, di ba? Yes. Kasi pag yun naman ang tinignan mo, kaya nag-inhibit, di ba? Nag-inhibit sila, bababa talaga. Mas madali sa mga conflict. Di ba? Kasi mawawala na rin yung iba Ganun yun. Dito pala, attorney. Sorry, alam ko, busy kayo. Alam ko, konti-konti na yung tanong ko. Etong pag-remand, what do you think of this? Is this even, hindi, ginawa na nila, no? Pero what do you think of this move? Well, sabi ko, alam mong pananaw ko dito, no? Bigyan natin yung tatlo. Tingnan natin itong remand. Siguro, allow me to explain this, no? Kasi sa tingin ko, 3 major issues ang nakakabit dito sa remand na ito. Ang una is yung 1-year ban sa pag-file ng impeachment na pending sa Supreme Court. Ang sinasabi is may 3 impeachment complaint na hindi na ilagay sa order of business at hindi na i-refer. At hindi na i-refer sa Committee on Justice. Patapos may pang-4, February,
nakakuha ng signature at boto na mahigit sa 1 at yun ang ipinalipad doon. Liliwanagan ko na wala pa ho tayong desisyon pagdating doon. Bakit? Yung Francisco versus House of Representatives po, ang doon, ang nangyari doon, may complaint na dismissed the following day, finailan. Pero pareho na refer yun. Yung pangalawa, yung Ombudsman Gutierrez, wala pang session ng incoming pa lang yung Congress na yun, nag-file ahead. Tapos a few days after na in session na yung Kongreso, nag-file ng pangalawa. Tapos sabay in-refer yan. May order of business, tapos ni-refer sa House Committee. Ito iba eh. So that's pending. Okay, that's a legal matter. Nasa Supreme Court yan. Hindi natin alam kung ma-resolve na ngayon or later. Yung pangalawa is yung sinasabi, na-endorsed na yan eh. Di ba? Na-forward na yan. So forthwith, trial ka na. Actually, tama yun. Pero ang tanong, sasabihin din nila, wala naman temporary restraining order kahit may petition ka sa Supreme Court eh. Basically, sa rules of court, dapat ituloy mo eh. Di ba? So, ganun ang posisyon nila. Wala akong qualification doon. Tuloy ka. Kaya nga umabot tayo sa pangatlo. Doon sila umabot. Yung tinatawag natin, tinatawag nilang remand, but indeed, doon sa wording ng order, to return. Apo. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo, itong return na ito ay wala rin, remand, wala sa articles of impeachment. Wala rin po siya sa the word na makikita mo sa Constitution. Ngayon, sasabihin natin, hindi legal yan. Di unconstitutional. Bayaan niyo pong paliwanag ko. Kung maalala mo yon, Christian, ako kasi napakinggan ko yung session na yun. Ang sinabi ni Senator Bato doon, if you would recall, di ba? Gusto ko i-dismiss. Gusto ko i-dismiss. Subigunda si Senator Go. Sabi niya, ayaw ko i-dismiss. Pero gusto ko i-remand. Gusto ko yung basis mo. Di ba? Tapos pumangatlo, si Senator Cayetano, sabi niya maganda yung sinasabi mo, Senator Go, ayoko rin niya mag-dismiss, pero okay ako sa practical solution. Di ba? So ngayon, ang ginamit ni Senator Go, kung babalikan niyo yung minutes ng session na yun, meron siyang ni-refer na concurring opinion doon sa sa Francisco versus House of Representatives. Na kung babasahin niyo, ilang beses ko binasa yun, makikita niyo yun yung strategy nila eh. At bakit? Pag binasa niyo sa portion ng concurring opinion na yun, ng isang justice, sabi niya, before the impeachment court is convened. Kaya ipinipilit nila ni Senator Bato ma-dismiss bago sila sumumpa. Bago sila mag-put ng robe. Pero, of course, palagi ko, as a matter of credibility, gusto nila, sige, magsumpa na tayo. Di ba? Kaya gusto nila, kasi pag binasa mo yung concurring opinion na yun, sasabihin, pwede nga ang court mag-voto proprio. Dismissal, pag makita yung concurring opinion yun. Tapos sabi, pag may mag-motion to quash for Chief Justice Davide, yung kaso na yun, no? Pwede entertain. Ibig sabihin, that was concurring. Bago po ako mamiskota, hindi po yun yung main decision. Ibig sabihin, yun po isang recommendation, opinion ng isang justice. Yun yung kinapitan nila. Nakita nyo, yun ang kinapitan nila. So, sa ngayon, nung ginawa nila yon, parang siyempre, kailangan nila some sort of basis. Having said that, anong effect nun niyang remand sa kanila? That is, for them, to my mind, a soft landing rather than a what? A hard fall para sa Senado. Bakit ko nasabi? It's a soft landing rather than a hard fall. Sa pag-return nun, sasabihin ng House, sasabihin sa House, we're giving you a chance to correct it kung may problema. I-certify ninyo. Okay? Makikita nyo rin ng House, sabi ng House, dalawa, we already have a resolution. This is in order. Yung pangalawa naman sinabi, no, may iba sabi, we will still clarify. Alam niyo, we will clarify. Diba? To the Senate. That's why I'm telling you, it's a soft landing sa pananaw ko lang. On the part of the respondents kay VP Sara, sasagot sila. So sa mata ng publiko, kita nyo, hindi dismissed. May summons eh. Sasagot 10 araw, hintayin ninyo. So hindi kami nagkulang, hindi kami nag-dismiss, mali sinasabi nila. That's why I'm saying it's a soft landing. Kaya lang, on the part of the Vice President, medyo lang siya, pagdating sa Vice President, kailangan maingat sila sa pag-craft ng answer nila. By next week na yun, Christian, iba na pag-uusapan. Tapos sa part ng Senate, nag-ease yung pressure eh. Kasi ang nangyari, wala kaming dismissal, nag-issue na kami ng Ngayon, kahit kayo hindi, ganito yung isip nila dyan eh. Kahit kayo magtalo, hindi kayo maniwala, ba't hindi kayo mag-file sa Supreme Court? Di ba sabi lang, ba't hindi kayo mag-file sa Supreme Court? Mas mabuti pang hintayin muna yung 20th Congress kaysa mag-file sa Supreme Court, di ba? Yeah. When the 20th Congress starts,
this is another round of discussion. Because the House may have new congressmen, the Senate will have a new Senate President, the House will have a new Speaker of the House. So probably this is a new round. So sasabihin ko nga, sa Tagalog, alam mo yan, Christian, masalimuot. Pero nga, attorney, hindi ba unnecessary roadblock yung ginawa ng Senado? Kasi ikaw yung korte, ba't pa hindi mo bigyan ng presumption of regularity yung transmittal ng articles of impeachment? Obviously naman, isa-certified nila yan. Hindi ba yung articles themselves, siya na yung certification? And number two, why would you even be bothered dun sa basis nung pag-uutos na yon? And nakapending nga siya sa Supreme Court at wala naman siyang injunction. Yes. So if you're a textualist, sa isang academic, no? If you're a textualist, dapat wala kang gagawin ba? Proceed ka na. Di ba? Textualist eh. Ibig sabihin, sabi, nandito na yan, proceed forthwith to trial, di ba? Tapos wala namang TRO, wala kang dahilan, di ba? Bakit ikaw nagawa na? You're a textualist. Okay? Pero pag ikaw naman ay yung sinasabi nila you read the Constitution as something that is moving and living. Sabi mo, living document. Parang si Ginsburg, living Constitution. Titingnan mo, okay? Titingnan mo yan, paano ba yung pwede? Kasi nakakabungguan na nga. So, that's where you are right now. Tama ka, if you are a textualist or strict application of the Constitution, okay? Katulad ni Scalia, ganyan si Scalia, yung justice na namin. I interpret it based on how it was. When it was what? When this Constitution was drafted. Yung ito naman, may ibang justice naman, I will look at it in terms of a living Constitution. So, makikita mo, doon sila magbubungguan. Yung liberal and conservative debate when it comes to looking at the Constitution. Yes. Si Scalia, very, very conservative, no? So, yung condition at the time ang babalikan niya. Pero nakakatuwa rin yung, nakakatuwa. Meaning, napakaganda pag titignan mo silang nag-argue, di ba? Yung textualist, tapos yung one who sees it as a living constitution, you have to move. Kaya lang alam mo ito, allow me to say this. No? Kasi sa atin, dito sa Philippines, medyo tayo, ako, tayo, medyo emotional tayo na tao di ba? Tayo, passionate tayo sa mga bagay. Pag nasabi ito yung pananaw natin mangyari. Hindi katulad ng Amerikano or yung sa Amerika, sila kasi parang, okay, magbungguan tayo ngayon. Okay lang, we can take coffee later on. Sa Pilipinas, sa atin kasi, pag masama loob ko sa'yo, saka na tayo mag-usap. Personal. Oo, sa atin medyo personal yun. So, those are things na hindi natin basta makokopya Diba? As much as we want to copy, in terms of application, mahirap kasi iba tayo as a nation. Iba tayong tao. Konti na lang po. Yung pag-return ng articles of impeachment, hindi ba nabigyan ng bala si Vice President? Sabihin, teka, ano sasagutin ko? Binalik nyo nga, di ba? So technically, nasa House uli yung bola. Actually, alam mo yon. Actually, sa ibang mga abogado yung sinasabi, kung remand yan, walang sasagutin. Di ba? Sasabi ko, pag kung ni-remand yan, walang sasagutin. Sabi niya, pero ang ginawa nila, sandali, binalik man namin, pinasigit namin ng summons. Di ba? So, kung tutusin, again, on a strict interpretation, sasabihin niya, parang bala sa kanila yun. Binalik nyo Palagay ko rin, kaya sila pumuposisyon na ad cautelam. Yung ad cautelam, gagamitin nila yun. Di ba sabi nila, cautionary. Maaring sumagot sila, sasabihin nila, but without prejudice to the fact na ni-return to. Because this articles of impeachment can even be changed. Diba? Kasi they will still have to certify. Probably, the 20th Congress will decide otherwise. Ganun yun. Kaya yan ad cautelam sa tingin ko. Okay. Lastly, what do you think of the defense team that was assembled by the Vice President? Kung kayo dream team ang tawag sa inyo, ito mga veterano rin yung iba rito, di ba, sa actual trial? Sila Attorney Fortune, mga veterano yan, galing na yan kay Senator, kay President Estrada. At siguro, nabanggit ko na rin, maganda sa ganyan, isang law office I think except for around 4 isang law office. So maliwanag na yung dynamics nila. Kilala naman silang litigation firm, no? Maliwanag yung dynamics, alam mo yung sino yung magre-review sa taas, mag-a-approve, sino yung original na mag-screen, sino yung original na magda-draft. Siguro to that extent, may dynamics sila. Yun siguro one advantage that they have. Hindi na yung, siyempre, pag yung lahat, kunyari Dream Team, maraming pinanggalingan yan di ba? Maraming pinanggalingan, may mga ego rin yan. Meron rin siyang pananaw na iba, hindi katulad dito maliwanag. Ito ang gagawin natin, latag natin to. Ganito ang strategy natin, push, o gawin na sa baba,
approve. So, baka mas mabilis. Yan ang Isa inyo kasi all-star team no? Parang 1992 Dream Team, pinakamagagaling pero different law firms tapos inassemble kayo into one. So panahon pa kami nag-merge, bago kami nag-gel, alam mo yun, nag-gel kami. Pero at the same time, I think, to be honest, alam mo, at that time, when I answer questions like this, wala kaming notes eh. We just follow this and what we think was right and what we felt we have to communicate, we'll communicate, Christian. Yung ganun lang. Attorney Tranquil, maraming salamat. It's really nice to have you dito sa Facts First. I-interview ko po kayo muli dahil marami pa mangyayari dito sa proceedings ito. Maraming salamat, sir. Thank you. Ingat ka. Bye-bye. Thank you po. Yan po si Attorney Tranquil Salvador. Okay. Kailangan tatanggalin. Yan. Sige. Yan na po muna, no? So, nandito po tayo sa Roma at abangan niyo po yung mga susunod pa nating episodes at pag-uusapan natin itong situation ni former human rights lawyer Harry Roque in the coming days. In the meantime, ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lahat.